one question lang ating pong simulan ang ating mensahe ngayon. Magsisimula po ako sa isang tanong na hindi naluluma, tanong na hindi lumilipas. Sino si Jesus para sa iyo? Who is Jesus to you? This is a personal question for you, brothers and sisters in the Lord. Who is Jesus to us? Napansin ba ninyo na hindi agad sinabi ni Jesus kung sino siya? Sa halip, nagtanong siya sa kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Gusto malaman ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad kung ano raw ba ang pagkakakilala sa kanya o sinasabi ng mga tao sa kanya kung sino siya. Maaari nating sagutin ito ng madaling sagot. Pwede nating sabihin si Jesus ang Panginoon, si Jesus ang tagapagligtas, He is our Lord, our Savior, He is the Christ, the Messiah, the chosen or anointed one. Pero kapansin-pansin ang teksto, hindi lamang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung sino siya. Tinanong niya sila, ngunit para sa inyo, sino ako? At dito nagiging mas personal na ang usapan. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya, kundi ang tanong ngayon ay, ano ang pagkakakilala ninyo sa akin? Sino ako para sa inyo? At dito iikot ang ating pong mensahe this morning, brothers and sisters in Christ. Yung pong conversation na ito between the disciples and Jesus, nangyari po ito doon sa bayan ng Caesarea in Filipi o Filipos. Bakit po Caesarea ng Filipos? Marami naman pong iba na lugar. Pwede naman sa Judea, Samaria, Galilee. Bakit po Caesarea ng Filipos? Ang lugar po kasi na ito ay kilala sa iba't ibang mga paniniwala at katuruan nakasanayan ng mga tao tungkol sa Diyos at mga simbolo ng kapangyarihan. Marami pong boses ang nagsasabi kung sino ang dapat paniwalaan, kung sino ang kikilalanin, at kung sino ang susundin. Kaya maintindihan natin kung bakit sa ganitong lugar tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao na naninirahan doon. At ang sagot ng mga alagad nila, sabi nila, ikaw daw si Juan na tagapagbautismo. Ikaw daw si Elias, si Jeremias, isa ka sa mga guro o propeta. So mapapansin po natin na sa iba-iba ang sinasabi ng mga taong nakatira sa Caesarea ng Filipos. Maraming sagot, mga kapatid, at maraming opinyon. Pero hindi pa doon natatapos ang tanong, kundi may mas malalim pa. Ngunit, para sa inyo, sino naman? Ako. Ito po ang turning point. Hindi na ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, kundi ikaw o kayo, ano naman ang paniniwala mo tungkol sa akin? At may isa sa kanila ang agad-agad na sumagot, walang iba kundi si Pedro, si Peter.
Ang sabi po niya, you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Ang tawag po namin dito sa seminaryo, nung nag-aaral pa po ako, ito po yung tinatawag namin na Christology. Everybody say, Christology. Ulitin po natin. Christology. Yung masigla. 1, 2, 3, go! Christology. Spell. Christology. Ayun na. Ano pang spelling ng Christology? What is Christology? Christology is our understanding of who Jesus Christ is. His identity, His divine nature. Ang Christology po ay pag-aaral ito tungkol sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sino ba siya talaga. Ano kay Peter, mga kapatid? Hindi naman prophet si Jesus. He's not just a prophet. Hindi naman siya teacher. Hindi naman miracle worker. Parang yung title ay sabi ko sa miracle worker, promise keeper. Diba? Hindi lang po. Para kay Peter, hindi naman yun si Jesus, but Jesus is the Christ, the Messiah, the Son of the living God. Ano po may sabihin ng Messiah? Greek word po yun ng Christos, meaning the anointed one or the chosen one. Kapag sinabi natin sa Jesus, ang Kristo, ibig sabihin, siya ang ipinangako, tagapagligtas. Mga kapatid, siya ang ipinangako, tagapagligtas ng Diyos. Siya ang hari na isinugo ng Diyos upang iligtas at ibalik ang tao sa Diyos. At kapag sinabi natin siya ang anak ng Diyos, kinikilala natin na si Jesus ay may natatanging pagkakakilanlan at special relationship sa Diyos. Hindi naman siya sa ordinaryong tao. It's not just an ordinary person, like an ordinary guy. Ano ba? Mga kapatid, siya ang anak ng Diyos na sinubo para sa kaligtasan natin. Kaya nga, ang kahulugan o ang meaning ng Jesus sa Bible, ano bang meaning ng Jesus sa Bible? Sa Matthew chapter 1 verse 21 ba yun? Tatawagin kang Jesus. Anong ibig sabihin ng meaning ng Jesus? The Savior. Ano ba sabi sa Matthew 1:21? Tatawagin siya Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Mga kapatid, kaya kung ang ibig sabihin ng Christos, in Greek word Messiah, ay anointed one, chosen one, ang ibig sabihin naman ng Jesus ay the Savior sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Kaya mga kapatid, sa Panginoon, ang Christian faith ay hindi lamang tungkol sa isang set of beliefs. Hindi lang ito isang collection o listahan ng mga bagay na pinaniniwalaan natin. Ang sentro po ng Christian faith ay isang persona, si Jesus Christ. The center of the Christian faith is about Jesus Christ. Hello? Kaya nga tayo tinawag na Christian. From the word Christ. Pag pinag-iwalay mo yung Christ at saka yung I-A-N, pinagdugtong niya na pag pinag-iwalay mo, ang ibig sabihin ng I-E-N, I am nothing. I am nothing without Christ. Kaya tayo tinawag na Christian because we believe in Jesus Christ. That He is the Christ, the Messiah, the Son of the living God.
is not the same. Knowing about Jesus is not the same as knowing Jesus. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Are you with me? Are you listening? Okay. Sige, tignan mo ngayon ang katabi mo, nakikinig pa ba siya? Baka tulog na. Baka lumilipad na. So, maaaring marami tayong alam tungkol kay Jesus. Alam natin ang mga kwento tungkol sa Kanya. Alam natin ang life and teachings, the life and teachings of Jesus Christ. Regular tayong nagsisimba. Pwede mayroon din tayong ministry. Pero kailangan itanong, kilala ba talaga natin si Jesus? Personally. Kilala ko ba talaga si Jesus? At kung tunay natin siyang kinikilala bilang Kristo at Panginoon, dapat may epekto po yun sa personal nating buhay. Kung totoo, kilala na natin si Jesus Christ, nakaka-apekto po yun ng malaki dapat sa ating pong personal na buhay, sa ating mga desisyon, sa ating relationships, sa ating character, sa paraan ng pagpapatawad, sa paglilingkod, at sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Kaya ang tamang pagkilala kay Kristo ay dapat humahantong sa tamang pamumuhay mo. Ulitin ko po yun. Ang tamang pagkilala kay Kristo ay dapat humahantong sa tamang uri ng pamumuhay mo. So from Christology, pupunta po tayo sa ecclesiology. Everybody say, ecclesiology. Nag-grade ako magpapangina ng ecclesiology. 1, 2, 3, go! Hindi ako nabubuloy. Nakakala na ako sa ecclesiology. Spelling din ako natin yan kung ano spelling ng ecclesiology. 1, 2, 3, go! Sige nga. Bahala kayo dyan. Sige. I-research natin yan. So pagkatapos po ng confession ni Pedro tungkol kay Jesus Christ, ano sabi niya? Itatayo ko ang aking iglesia. Jesus said, I will build my church upon this rock. I will build my church upon this rock. Ang tawag na hindi ko sa seminary ay ecclesiology. Ito ay pag-aaral tungkol sa ecclesia or iglesia. Kung ano ito, kanino ito, at ano ang mission, what is the mission of the church. At may isang maliit pero napakahalagang salita sa sinabi ni Jesus. Sabi niya, my church. Jesus said, He said, my church. Ang aking iglesia. He was claiming the church na pagmamayari niya. Hindi niya sinabi, this is Peter's church. O pastor's church. O members' church. O church ni ganito, ni ganon. Ang church ay hindi po pagmamayari. Even the church council officers, even the chairperson, the lay leader, the BOT, hindi pagmamayari ng pinakamatagal na member o pioneer ng church, hindi rin pagmamayari ng isang grupo lamang. Hello? Kundi patalastas lang po, mga kapatid, para hindi tayo antukin. Ano po? Ayan, pakinaantok na kayo. Para po, hindi tayo antukin. Hindi po lilit sa ating lahat na may mga kumiwalay sa mga ating simbahan. Ano po? Yung iba, umalis, pero gusto isama pati ang building at lahat ng properties. Hello? Yung iba naman, maaaring meron ding mga hindi umalis. Hindi sumama sa hiwalayan. Dahil hindi nila maisama yung lahat ng properties o building, etc. Kaya pinipiling manatili na lamang dahil maaaring para sa kanila ay iniisip nila nasa kanila naman ang church. Bakit sila alis? Iniisip nila na sila yung nagpasimula o nagpahit
But this is for the Lord. Hello? Amen? Amen po. So, hindi po kung sino pa man. Kaya napakahalaga dito po sa ating kongregasyon, mga kapatid. Kapag may decision tayo sa church, hindi lang natin tinatanong, ano ang gusto ko? Ano ang nakasanayan natin? Mas mahalaga pong itanong, ano ba ang nais ni Kristo? Na siya ang totoong nagmamay-ari ng church. Ano ang naayon sa kanyang kalooban? Sa kanyang pagtuturo? Paano natin mapananatiling si Kristo ang sentro? Ang iglesia po ay maaaring mahina, pero hindi iniiwan ni Kristo. Maybe sometimes or many times the church is weak. But this is the truth. Hindi po iniiwan ng Panginoong Jesus ang simbahan. Kahit gaano pakahina ang simbahan na yan. Kahit maraming problema, mga kapatid. Sinabi ni Jesus, ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Hindi ibig sabihin ito na walang problema ang church. Ang church ay maaaring makaranas po ng conflict. Wala pong perfect na church. Meron isang kabataan na galing sa ibang sect. Very active siya doon. Tapos, ang nangyari sa kabataan na ito, very active siya at ang kanyang family. Talagang very active, very supportive sila. Pinagamit sila doon. Pero may nagkaroon ng conflict. At ang nangyari, hindi na sila nagpunta. Pero nagkatagalan, hindi makatiis yung isa doon sa kanilang pamilya. Nag-church sa Methodist. Ako yung pastor doon that time. Noong unang Sunday, alam ko, kilala ko siya. Alam ko na active siya doon sa ibang So, ganyan kami siya as a visitor. Then, sunod na linggo, hinayaan ko lang. Sunod na linggo, pumunta ulit. At pagkatapos nun, dalawang times na niya pumunta, after ng service, nung nagsimbihan na lahat, sinamantala ko siya kung usapin na. Curious lang ako. Sabi ko, kapatid, welcome ka. Pero gusto ko lang tanong, why? Because I know you are very active, supportive. Doon sa church na yan, na iyong pamilya. Sabi niya, ito yung hindi ko makalimutan na sagot niya. Ano bang English na gusto ko lang makakita? Translate ko, I just want to find a perfect church. Wow! Nagulat ako sa sagot. Because the word is perfect. I just want to find a perfect church. Ang sabi ko sa kanya, if you want to find a perfect church, you cannot. Hindi ka makakakita. There's no perfect church at all. Kahit saan ka pumunta. At sabi ko, masaya ko na nalaman ko, later on, bumalik din siya. Bumalik sila doon. But I don't know kung tuloy-tuloy na sila na ngayon. But anyway, mga kapatid, sabi ko dito, ang church, may mga conflict, may mga disagreement, may mga discouragement, disappointments, mga pagbabago, kakulangan at kahinaan ng church. Bakit? Why? Dahil ang church ay binubuo ng mga imperfect people. Hello? Sino po sa atin dito ang perfect? Nasa kamay. Who is perfect? Perfect? Are we perfect na? No? Even Paul, St. Paul, sinabi niya, hindi ko sinasabi na ako'y ganap na. Liwis niya ganap. Perfect na. But I am moving towards perfection. I am moving towards perfection. Mga kapatid, mga minamahal, dahil kung bakit may mga
ganitong pangyayari because meron po, binubuo ang church ng imperfect people. Pero ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay lamang sa perfect performance ng mga tao. Christ remains faithful to His church. Ulitin ko po, Christ remains faithful to His church, whatever happened. And I believe that Christ still remains faithful in us, in this church, in the United Methodist Church, particularly dito sa Mabungan. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yes! Thanks to Lord. And, sabi ni Lord, may responsibilidad ng bawat member ng church. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang susi po ay nagpapakita ng authority entrusted for responsibility. Hindi ito tungkol sa personal power. No? Ito ay tungkol sa pagkakatiwala ng Panginoon ng responsibilidad. At ito ang application sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kung tayo ay tunay na bahagi ng simbahan ni Kristo Jesus. Ano po? Hindi tayo spectators. Ano ibig sabihin ng spectators? Hindi lang po tayo manlalaro o tagapanood na lamang. Hindi lamang tayo attend, just to attend, listen, and go home. May tatlo po yan Ano po ito? Just attend, listen, and then go home. Hindi po ito yung sinasabi ng mga kabataan na Simbawe. Ano yung sabihin ng Simbawe? Simba, uwi, simba, uwi. Ganun na lang. Mga kapatid, mga minamahal, tinawag po tayo na believe, belong, serve, and witness. True church. Ano po yung tinawag tayo na maniwala kay Kristo, makibahagi sa community, maglingkod, at magpatotoo. Kaya hindi lamang ano ang gagawin o ginagawa ng church para sa akin, yung benefit pa. Hindi lang po yung iniisip natin. I will go to church, magbibenefit ako, hindi naman po yun. Kundi, ano ba yung magagawa ng church sa akin? Kundi maaari rin natin itanong, ano ang ipinagkatiwala ni Kristo sa akin para sa kanyang iglesia? 3 questions for us, brothers and sisters in Christ. Number 1, who is Jesus to you? Whose church is this? Ano po? What is my responsibility as member of this church? Ang tanong ay para sa atin. Mga kapatid, 2,000 taon na, 2,000 years ago, ang lumilipas ng tanong nito ni Jesus Christ. Ngunit para sa inyo, sino ako? Ngunit hindi pa rin naluluma ang tanong nito. Dapat bawat generation ay kailangan sumagot at hindi sapat ang sagot ay nasa ating bibig. Dapat makita rin ito sa ating buhay kung si Kristo ba o kung si Jesus ang Kristo, susundin natin siya. Kung si Jesus ang Panginoon, isusuko natin dapat ang kanyang sa kanyang ating buhay. At kung ang church ay kanyang iglesia, paglilingkod dapat tayo, hindi para sa sarili nating interests at pangalan, kundi para sa kanyang pangalan. Finally, alapakan na natin ang Lord kasi tapos na si Pastor. And, kapag malinaw po kung sino si Jesus, para sa iyo, nagiging malinaw din kung sino tayo. Kanino tayo kabilang at para saan tayo nabubuhay. Kaya ito ang tanong na gusto kong iuwi po ninyo, bakunin niyo po ang tanong na ito. Ngunit para sa iyo, this is a personal question, ngunit para sa iyo, sino ako? At nawa ang sagot ay hindi lamang magagaling sa ating bibig, nawa yung buong buhay natin ang magsabi, si Jesus ang Kristo, Jesus is the Christ, the Lord, the Son